So yung paano, what's up sa inyo mga pangat? Welcome back to our channel. Siyempre magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kung anong oras yun man to napapanood, siyempre time check tayo mga pangat. Yun. Parang normal na lang. Alauna. Teka lang. Siyempre mga pangat, today is October. Hindi, September 29? 30. Today is September 30. So, patapos na naman ang September, papasok na ang October mga pangat. At syempre pagdating ng October, kalatian, malamig na ang panahon mga pangat. Yun sinasabi ko sa inyo. Kasi pa October na yung init ngayon, pang parang Pilipinas na kaya mo nang indain. At yun nga mga pangat, kung bakit kami nandito mga pangat sa Carrefour, may titingnan tayo syempre. Isang malagang importante na, hindi malagang importante talaga. Hindi naman importante. Pero importante ito mga pangat sa akin kasi syempre mga pangat, ito yung magbibigay ng ningning sa aming mag-asawa pag kami bumihit ng... Huh? Ano ba yan? Ano bang kanta yan? Papa, alam mo ba? Kailan muna, mamaya na. Hindi mo sabi na kasi, hindi ko na ba sinabi natin Anika doon? Ano? Sabi natin Anika, oh, nag-sale ang Carrefour, pwede to sa boses ni Kuya Robert. Minention ka ni Ate Anika, Hindi mo ba alam? Madam Yanika, ginaganyan-ganyan mo ko, napakaganda ng boses ito, para ito napupulit na yero. Tinan mo pa, nag-concert ang Team Pangat. Wala pa sa timing si lyrics. Hoy, nasa timing ako lagi. Yung lyrics lang hindi tumatiming sa akin. Sana ko nung kumanta kay mama o ipapa sa'yo? Siyempre sa akin. Sino ba kasama mo ngayon? Ikaw, pero... Ako pala eh. Siyempre pag ako. Diba? Ang ingay ko. Kaya nga pala napasugod mga pangat sa Carrefour kasi in-expect namin na 569 lang mga pangat ang party box. Hindi pala siya party box, kundi surround, mini cheddar kumbaga. Sale din naman ang party box mga pangat, kaya lang mga pangat hindi pa kaya ng budget natin, kaya Dira City Center tayo. So yun mga pangat, dito tayo sa Dira City Center. Yan, walang katao-tao mga pangat doon kasi ngayon is Monday. So lahat pumasok mo sa trabaho, malawak. Diba? Walang katao-tao. Ay! Ano yun? Sundin mo yung escalator etiquette. Right, stand. Left, walk. O, dito ka sa right. Hindi ka naman nag-walk. Ayun mga pangat. Yung pala yung ibig nyo sabihin mga pangat mo. Right and walk. Sige. Kasi guys, ang purpose ng escalator etiquette. Kasi syempre naman, di naman tayo engotski. Lahat naman siguro nakakaalam. Sa mga hindi nakakaalam ng escalator etiquette na walang pakialam, may mga nakadikit sa gilid niya, di ba? Sa right, which is yung stand. And then ang left, which is yung walk. Sa mga hindi nagmamadali, syempre, pwede kang mag-stand. Pero kasi di ba yung mga nagmamadali na lalo na dito sa Dubai, usong nagmamadali kasi time is gold dito. Totoo yun, time is gold dito. Kailangan pahalagan mo yung oras mo. Wait pa. Wait lang, magbubulag ka. Exit ano to? Number? Hindi, exit ano nga to? Exit 1 pa, hindi tayo. Sa 4 tayo. Ha? Sa 4. Bakit? Doon yung yung greenhouse, diretso na. Maglalakad pa tayo. Kasi marami nagmamadali guys, kaya wag kang pasingit-singit sa walk. Dahil mababangga ka nila. Tulad niyan. Ayun. Diba? Traffic kasi may nakastand dun sa left. Oh. Gusto nila maglakad pero may nakastand sa left guys. Yun yung mahalaga guys sa escalator etiquette. Kailangan mong sundin. Merong nakatrap. Oh, hindi sila malakalakad. Kung yung mga Pilipino yung mga garapal, hoy! Don't block the way! Don't block the way, go! Galit mga galit. Oh. At siya pala mga pangatlo sa mga Innova na mapupunta ng Dubai. Ito, good news to sa mga mahilig mag-sports o mahilig mag-gym dyan, sa mga mahilig magpaganda ng katawan. Ito yung mga libre tayo rito. Yan, sa Fitness First. Yan, libre ang Innova rito. Isang taon yun mga libre ka rito. Pwede kayo dyan mga pangat. Actually, ginawa ko na yan. Yan yung mga video na yan, yung mga picture ko. Yan. Umilid ka, oy. Ha? Kain muna tayo ba? Dyan ako libre. Ay, yung mahalaga para may utak. Hindi tayo sabaw. Ano? Hindi tayo sabaw. Kain muna. Wala talagang kain guys. Sabaw yung utak. Wala kang maisip.
Alam niyo guys, si Papa guys nakakainis. Alam niyo bakit? Ganto. Pinagmamadali niya ako. Pagtapos ko, po siya. Akala ko diretso na kami. Wala, magbibis pa siya. Sapatos pa siya. Kung ano pa magagawin niya. So sabi ko, tara na. Huwag mo kung ano yun. Huwag madaling. Kasi baka may makalimutan ako pang vlog ko. Sabi ko, ako nga, minamadali mo ako eh. Hindi nga kita sinasabihan pag hindi pantay ang eyeliner ko. Ha, wag na tayong umalis. Sa kakademand mo sa akin, nagmamadali siya. Sabi ko, di na papantay yung eyeliner ko sa'yo. Yung iba patabingi na. Ayan na. Tulad yan. Ano yun? Ano sabi niya? Nag-reply ka na? Hindi, ano yun? Nga. Sabaw ka na talaga. Papa! Isa yung mga pa, dito tayo sa Delicia Center ha. Ano kakain natin? Sabaw pa ako. Kain mo tayo. Di sa food ko. Tara, let's go. Kain muna kayo mga pat bago tayo pumunta ng greenhouse. Kasi medyo sabaw talaga. Wala pa tayong breakfast, wala pa tayong lunch. Anong oras na? Time check ulit tayo. Alas 2 na ng hapon mga pangat, no? So ang kain natin kagabi, ano pa? Alas 7 ng gabi. Kagabi kumain tayo. Tapos ngayon pa na tayo ulit kakain. So sobrang fasting na. So yung mga pangat tayo sa loob ng greenhouse. Titingin tayo ngayon mabibili natin dito mga pangat. Siyempre mga importante lang at mahalaga siyempre. Skip dito. Save nga tayo para medyo. Ito mga pangat, bibili tayo nito ha. Ng ilang piraso nito. Magkano yan? O, dalawang chocolate. Dalawang ganito. Barbecue na chocolate. Ano to? Ano ba to? Barbecue. Hindi, kala ko chocolate bukang makamanghang to. Sus, masarap. O ito, dalawa nito. Ito ano to? Grams? Oh, 7 grams. Pagdagan mo. Oh. Masarap to. Ano Ito yan? yung ano. Ano yan? Oh, dalawa kagad. Oh, pwede yan. Ano pa? May mantika. Importante yung mga mantika. Ito, 8 lang oh. Chocolate. Ito to. Oh, ito to. Spicy. Oh, 3 grams mga pangat. Spicy. Oh, olive oil. Bye, where's the price this one? 9. Ha? 9 gram? All 9 gram? Oh, 9 gram daw, 9 gram. 9 grams lang daw to. Kaya kumuha na ako. Oh, kuha tayo. 10 gram. Ito, mantika. Expiration pa. Kailan ma-expire? 2005, ito na lang. Binabasa ko kung made when. Compute mo na ba? Chocolate dates na almond. May almond sa loob. How much? Bye. Okay. Scan. Check. Scan natin to. Here. Correct! Oy, 475. Ano lang, 5 dirham lang. Alin? Biscuit. Yan. So, Dahil mga pag gumawa kami ng gatas. 50 pills oh. Magkano yung gatas, nak? Ha? Steam. Yan. Kukumpitin pa natin mga pag yung pinamili natin ha. Kasi mahirap pagka hindi natin kinumpute, yari tayo. Mabibengkong tayo. Bengkong. Ganun, mga pangat, no? Ito. So yung mga pangat, yun yung mga nabili namin mga pangat. Ngayon, may problema kami. Kasi dampot na kami ng dampot, hindi ko alam kung magkano yan. Ngayon, iskan namin. Buti lang may iskan doon. So, iskan natin. Isa. I-add mo ha. Iskan ko ha. Are you ready? So yung mga pangat yung nabili namin, ito gano'ng karami. Umabot siya ng 400, magkano? 410 dirham. 410 dirham lahat. Balik, lagay mo. Ayan. Mga sabon, pag iniwalay natin. Pati sa mga lotion. Ay, mga chocolate, no? Oo. Dami ah. Ano yung gusto pera mo? Ay, hirap pa bumili kasi ang bigat pa. Mga pangat nagreklamo na. Dati mga pangat, doon nagpapabaksa ko. Ito lang papa. Tapos kayo na-experience niya, nagreklamo, di ba? Mga pangat, magbabayad na tayo. At mamaya, pag-uusapan natin yung mga tanong nyo regarding dun sa pagbabox natin, oh. Marami tayong sasagutin mga comment mamaya, ha? O, sige, bayaran mo na. Ikaw na magbayad, oh. Dala mo yung... Dun eh. Ay, naku, dahil mong atching-atching. Hindi ko makontrol. Ito mas expensive. Ang mahal mga pangat, 500 pala to, ha? Dinagdagan mo, di ba? Ayun na. Password pa. 511 grams. Oh my God. So yung mga pangat, tapos na kami mag-shopping. Yan.
Nakakapagod mga pangat mamili, no? Yung ipapabox natin. We can wait here, ha? Okay. So yung mga pangat, dito kami, nag-ati kami ng taxi ngayon. Yun, thank you kay sir. Ihatid kami dito sa taxi waiting area. Yan, di ba? May pang-adjust ko pa. Ano? Yung pang-adjust. Kaya lang, habang nag-aantay tayo ng taxi, sagot na tayo ng mga katanungan para hindi ubos yung oras natin. Behind the scene. Ano daw? Alam nyo guys, na-experience ko na sa Pilipinas at nag-aantay ng padala. Na-experience ko din mabuhay dito. Nabuhay ako sa Pilipinas, nabuhay ako dito. Hindi ko rin masisisi yung mga sa tagi Pilipinas. Kasi nga mahal talaga ang bilihin doon. Kasi nga pag tumira ka rin sa Pilipinas talaga, hindi mo rin masisisi na gusto mo padagdag ng padala. Kasi mahal talaga ang bilihin sa Pilipinas guys. Hindi na siya biro. Na-experience ko na rin na dito ako sa ibang bansa. Oo nga, mahirap. Kailangan masipag ka. Pero pag nagsipag ka dito, makakain mo lahat ng gusto mo. Mapupuntahan mo lahat ng gusto mo. Walang problema. Pero sa Pilipinas kasi kahit nagda-die hard ka na mamamatay ka na sa ano wala talaga yung parang hanggang minimum ka lang talaga yung ma-afford mo. Pagdating na lang sa prutas guys, dito, anytime kaya mong kumain ng grapes. Sa Pilipinas, hindi ka basta-basta makakain ng grapes kasi sobrang mahal guys. 1/4 pa lang magkano na. Ngayon naman, eto sa box naman, sa Pilipinas. Pag sa Pilipinas ka na grocery, umabot ng 5,000, hindi pa kumpleto yung mga nabili mo. Marami pang kulang. Pero dito, equivalent ng 5,000 dito, ang dami mo nang nabili. Kompleto pa. Oo, ang galing. So yun mga pangat, may mga nagtanong sa atin, no? Nung nakarang mga vlog natin, nung nagpabox tayo, no? Ngayon, sasagutin natin yung tanong ni Madam. Nagbasa yung mga anak. Ito, papabasa natin sa kanya. Ito, shoutout muna kay... Shoutout kay Judith Posilero. Boss, mas reasonable po ba ang prices ng mga bilihin dyan kaysa dito sa Pilipinas? Sana mapansin, salamat po. Pa-shoutout po sa vlog nyo, avid viewer nyo po. Maraming salamat po madam sa suporta nyo at syempre sa lagi nyong panonood ng ating mga vlog. Kung natanong nyo na reasonable po yung binili natin, ang masasabi ko dyan, reasonable siya. Depende mga pangat sa department store nyo o store na mabibilihan nyo. Like ngayon mga pangat, is reasonable siya kasi nga mura. Pero yun mga pangat, pagka bibili kayo ng pagpapabox kayo, check nyo mga pangat syempre lagi yung kung saan ginawa or anong bansa ginawa at saka yung kanyang expiration. Minsan kasi mura nga pero malapit na pala expiration, yung mga ganon. At saka yung mga brand, minsan ganon. Siyempre nagmamahal pag may pangalan. Alam mo nyo naman mga pangalan lang yung binibili natin talaga sa mga produkto. Pero siyempre, ganoon pa man, lahat naman yan mga pangat is quality, okay naman. Pero depende pa rin sa expiration at sa bansang kung saan mo gusto ginawa ang isang produkto. Siyempre mga pangat, bibigyan natin o hihingan natin ng suggestion. Yan, ang ating prinsesa dahil nga mga pangat galing siya ng Pilipinas, pinapadalan ko sila. Ngayon nag-grocery din sila. Ngayon yung pinapadala natin almost, kasi ngayon mga pangat nag-gasto natin 500 grams, you know? So 500 grams kasi nagdagdag pa tayo. Oo, yun. Nagdagdag pa tayo kanina. Kanina kasi 400 lang nung nagdagdag kami, naging 500 plus. So, ang 500 plus times 15 mo mga pangat, pumapatak yan ng mga 7.5, right? Tama ba? Oo, 7.5. Ngayon mga pangat, yung 7.5 na yon, pag grocery sila, yung 4,000 pesos is napaka-konti lang daw sabi niya. So, ang problema sa Pilipinas, ang mahal ng bilihin, ang mura ng salary, diba? Mababa yung salary, ang taas ng bilihin dito. Hindi naman masyadong mataas yung sahod mo, pero kaya mong pumantay sa mga middle class. Yung mas nakakaangat pa rin yung salary mo kaysa sa bilihin. Kaya nabibili mo yung mga gusto mo. Sa Pilipinas, parang ano pa ata, kulang pa ata yung salary mo sa gatas gatas pa lang ng baby mo, wala na. Pampers pa lang, wala na. Bigas pa lang, kulang na yung sahod mo. Kuryente, tubig pa lang, baka ubos na sa Pilipinas. Dito, pantay-pantay lang, mas mataas pa rin yung salary kaysa sa bilihin. Dito kasi parang pantay-pantay lahat ng tao, kahit mahirap ka man, basta ang mahalaga sa ibang bansa, ito ang number 1 na mahalaga sa ibang bansa, dapat masipag ka. Kasi kung hindi ka masipag, wala ka talagang mararating, wala ka talagang pera. Kasi dito, marami naman trabahong pwedeng pasukan basta wag ka lang maarte, masipag ka yun. Sa Pilipinas kasi wala na nga pera, wala na nga pinag-aralan, nag-iinarte pa. Ayaw pumasok sa mga nahihiya-hiya.
Yung mga katulad ng mga iba dyan, nagkahiya magbenta-benta. Anong kinakahiya mo? At least ikaw, gumagawa ka ng paraan para kumita ng pera. Kaysa naman katungaan ka, tambay ka, palamunin ka ng mga magulang mo, di ba? Nauwi tayo sa pagtatrabaho. Sama ng loob. Sa Pilipinas kasi naman, although hindi naman, may mga talagang medyo may katamaran, pero kasi ang nangyayari sa Pilipinas yung lack of opportunity naman. Kumbaga ang hirap kasi mag-apply, ang daming requirements, alam mo yun, kaya siyempre, imbis na ganahan ka mag-apply, tatamarin ka na lang. Pero hindi dapat reason na tamarin ka, dapat lalo kang sipagin. So ayun nga, ang kaibahan talaga sa Pilipinas mga pat at saka dito, pagdating sa bilihin, yun nga, gaya ng sinabi niya, hindi naman mataas yung sahod, pero mga pangat kasi, for example, dito, kung sumasahod ka ng sabi natin 3,000, kahit sumasahod ka ng 3,000 per month, makakain ka ng shawarma. Pag sumahod ka dyan sa ating mga pangat ng 20,000 a month, nagbabayad ka ng bahay, kagaya ito, nagbabayad kami ng bahay, no? Transportation, no? Pamasahe, baon, gano'n. So, nakakain ka ng shawarma. Pero pagdating sa Pilipinas mga pangat, para manghihinayan ka sa shawarma, bumili. Di ba? At saka isa pang mga pangat, sa Pilipinas, yung mga nagkikebab-kebab dyan, medyo may magandang salary. Pero dito mga pangat, actually, yung kebab dito, kasi nasa Dubai tayo, nasa UAE tayo, parang normal lang, ordinary, pangkaraniwan, no? Hindi siya masyadong big deal pag kumain ka ng kebab. Diba? Yun yung kaibahan. So kung sinasabing reasonable, masasabi ko, depende sa shop yan. Depende sa supermarket. Kagaya na binili namin ngayon kasi magpapabawas kami, kaya sumuod kami dito sa greenhouse. Yan mga pangat, greenhouse talaga dito sa Dila City Center. Pero kung halimbawa ay pangkain lang namin o hindi na kami pupunta dito, medyo malayo-layo din, doon lang sa paligid namin, di ba? Kung panggamit lang namin everyday, kaysa lalayo pa kami. Practical kapag magpapabawas ka, greenhouse day to day, yung mga ganyan. Pero greenhouse ang kadalasan. O bibili pa tayo ng bigas kasi ginamit niya ng bigas mga pangat yung bili natin. Nakadalawang supot siya ng bigas kasi nga nag-stay siya sa bahay. Dito siya nag-i-stay lang. Sagot ulit tayo ng isang katanungan. Medyo matagal yung taxi mga pat kasi medyo traffic nga. Shoutout kay Meet Dave. Siguro mainam na hindi na kailangan i-convert pa sa peso dahil magdadalawang isip ka ng bilhin. Dahil nagmamahal. Basta may makita ka dyan na discounts and offers, okay na yun. O mga pangat, ito para sa kaalaman ng lahat, why I'm doing conversion kapag ako'y bumibili. Wala akong sinasabing mali yung comment ni Sir, no? Wala akong sinasabing mali yung comment mo, Sir. Ang ginagawa ko lang, kaya ako ino-convert para malaman ng mga kababayan natin nasa Pilipinas, yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, o anumang bansa sulok ng mundo, malaman nila kung magkano yung presyuhan, no, mga pangat dito sa UAE. Yun lang yun, pero hindi ko naman sinasabing pag kinonvert ko nanghihinayang akong bilhin. Which is gusto ko lang ipaalam sa inyo na ito yung palitan, no? Ito yung presyo dito kumpara dyan sa ibang bansa o sa Pilipinas. Ng mga produktong agaya ng mga sabon, lotion, bigas, kamatis, sibuyas, gulay, etc. Kino-convert ko siya because gusto kong ipaalam sa inyo ito yung presyo kumpara dyan sa Pilipinas. Like sa sibuyas mga pangat, lagi natin kino-convert yan kasi nga napakamahal ng sibuyas sa Pilipinas, at the same time mga pangat ang liliit, di ba? So kaya pinapakita ko sa inyo yung ganoon. Hindi ko siya kino-convert dahil may taxi na. sorry may taxi na. Mamaya na lang mga pangat sa bahay. Aywa. May tayo papasok. Busy pa tayo. Tara. Bakit? Ano yan? India? Ang bagal. Tapos napirat pa yung sardinas, gusto niyo yung Marimar. Paano ito mapapadala sa Pilipinas? Mapapagyabang sa Pilipinas ngayon? Kung pirat. OMG pa. Wala natin bilhin to. O di, huwag na.